Yo, what's up? Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si August Carion at ako po ay nagpapasalamat sa mga sumusubaybay, sa mga sumusuporta sa ating mga video reaction. So ngayon po ay mag-iiba tayo ng tema at sa napansin nyo naman dito sa ating screen ay meron tayong papakinggan. Actually, hindi natin siya papakinggan dahil alam ko iba dyan ay napanood na to, no? Pero basically meron siyang, tinuturo na maling pag-aaral o mali ang kanyang tinuturo sa kanilang congregation. Pangalan po pala niya is si Rolando Garcia from Awakening Church. So, ngayon kung titingnan natin ang turo niya, mas rumekta na tayo sa pinaka-mentor niya, 'no? Alam naman natin kung sinong mentor niya, 'no? Ang mentor niya ay si 'yan, si Pastor Ed Lapis. So, tara, 'no, 'di na natin papakinggan siya, ilalagay ko na lang yung link ng full sermon niya sa baba at pakinggan niyo. At ito po yung mga nakita ko at mga gusto kong sabihin, 'no. Pero bago 'yan, lagyan muna natin ng sounds. Oh, 'di ba? Ngayon, merong kumakalat na preaching sermon si Kuya Ed or Pastor Ed Lapis sa title na Of Legal Age na siya. At sa preaching na ito, ang kanyang mga tinuturo ay una, si Yahweh daw ay darkness. Nagsabi siya ng mga verses na yung word na Yahweh ay may kasamang darkness. Pangalawa, si Jesus Christ, ang tatay niya ay si El Elyon. At si Yahweh ay opposite ni Jesus Christ. Pangatlo, pinaglalaban ni Pastor Ed yung darkness o si Yahweh sa Old Testament versus light sa katauhan ni Jesus sa New Testament. Yung pang-apat, it seems na si Jesus is puro love and grace. Pero part lang yun ng mga characteristics ni Lord dahil kasama din ng pagiging just or may hustisya siya and holy dahil banal ang Diyos. Sobrang banal ng Diyos kaya ayaw niya ng kasalanan. At panglima, si Jesus daw ay bumaba para maging liwanag. Well, somehow tama naman dahil nakasulat sa Bible na He is the light. Pero the main reason kung bakit siya naparito sa atin ay upang iligtas tayo sa kasalanan, to redeem us in our sin. Ngayon, many Christian called his teaching na Marcionism. Now, ano naman ang teaching ng Marcionism? Bago yan, sino ba si Marcion? Ang Marcionism ay galing kay Marcion of Sinope in Rome. Isa siyang early theologian. Sinusundan niya ang mga sulat ni Paul liban sa epistle of 1st and 2nd Timothy and Titus. Tinanggal niya po yon. Yung ibang sulat ni Paul ay hindi nakawala sa malupitang edit ni Marcion na lahat ng mga passage na identified na ang God ng Old Testament na kasama si Jesus ay na-remove. Then, Marcion edited the Gospel of Luke based sa pagkakaintindi niya sa view about sa tatay ni Christ. Ang perspective ni Marcion ay may dalawang magkaibang gods. He acknowledged the God of Old Testament, tapos yung Supreme God naman is revealed in Jesus. Tinuturo niya din na si Jesus daw ay hindi na-fulfill ang Old Testament messianic prophecies. Yung isang katuruan naman niya ay about Docetism. Ang Docetism ay nagre-reject ng full humanity of Christ. Ang problema sa Docetism ay masisira ang reality ng gospel
na si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Dahil if Jesus did not have a real body, then He did not really die. Kaya ang view nila na ang suffering ni Christ sa cross ay isa lamang ilusyon. Kasi kung walang physical body, walang kamatayan. Kung walang kamatayan, walang mabubuhay. Kung walang mabubuhay, walang salvation. Walang magliligtas sa ating kasalanan. At ang ating pananampalataya ay nonsense or baliwala. Sabi nga sa John 1:14 na ang sabi, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Sabi din sa 1 John 4:2, "By this you know the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God." Ngayon, sino naman ang kukontra or magtatama sa heretical view ni Marcion? Sa totoo lang, no, dito masarap aralin yung mga church father. No? Marami ang kumalaban sa kanya. Tulad nila Polycarp, na tinawag siyang firstborn of Satan, si Irenaeus, no, si Clement, at iba pa. Pero ang pinakamatunog na pangalan ay si Tertullian na taga North Africa. Si Tertullian ay may sinulat na kontra kay Marcion na adversus Marcionism or against Marcion. Sabi din ni Tertullian na si Marcion ang kauna-unahang nag-separate ng New Testament sa Old Testament. Siyempre, kinontra din ni Tertullian yung Docetism ni Marcion by polemical work na De Carne Christi or On the Flesh of Christ, na nagpapatunay na ang katawan ni Kristo ay totoo. In short, nagpatuloy ang katuruan ni Tertullian sa concept ng God of Old Testament ay the same sa God ng New Testament. Pati yung concept ng Trinity. Ngayon, sino ba si Yahweh? Yahweh. Sa Old Testament kasi mayroong 4 Hebrew letters or tinatawag na tetragrammaton or tetagram, meaning ay 4. Ang letter ay capital YHWH na binabasa or sinusulat from right to left. Yung word na YHWH ay hindi naman talaga binabanggit dahil sa takot ng mga Israelita na mabanggit ng mali or ma-mispronounce ang name, kaya nag-decide sila na gamitin ang alternative name which is Adonai or Lord. Lumipas ang panahon ay nilagay nila ang vowels ng Adonai, yung A, O, A, kaya po naging Yahuwah. Then, base sa mga experts sa pag-aaral ng wika, na ang pinakamalapit na pagsambit or pag-pronounce ay Yahweh. Ngayon, ang LLU naman ay divine title which means God the Most High. Ang God or Elohim or El sa Hebrew ay hindi name, kundi title na nagre-refer sa divinity. No, bukod pa sa Elohim, ay meron din tayong mababasa sa Bible na El Shaddai or God the Almighty, El Roi or the God who sees, at marami pang iba. Marami mga verses na magpapatunay na si Yahweh at El Elyon ay iisa. Tulad ng Psalm 7:17, Genesis 14:22 at marami pang iba. Now, maganda din naman kapag may narinig o napansin kayo na contradicting sa sinasabi ng Bible ay magtanong tayo sa nagtuturo, sa preacher, sa leader natin para malinawan. Kaya
I encourage din na maging Bereans. Sa office namin ay may Bible club called the Bereans. And I truly empower them na magbasa ng Biblia, mag-research, para sa ganon, meron silang basis na pinanghahawakan. Kasi ang tao ay prone yan sa error. We are fallible. We are human being. Maaari tayong magkamali. Minsan sa preaching, no, merong slip of the tongue. Instead na si Judas ang nagbigti, ang nabanggit mo si Peter. Or na bubulol ka sa mga wordings, no, lalo na kapag theological term ang discussion. Kaya mainam na magsuri ang mga nakikinig. On other hand, yung mga kinorek naman ay sana maging open-minded tayo. Be humble sa correction and mag-aral pa ng mabuti. I truly praise God sa mga preachers natin na talaga naman very saturated sa word. They are doing the hard work to study and to prepare their sermon. Salamat sa Diyos dahil they are mindful and precise sa pag-aaral at sinasabi nila sa mga hearers. Pero, ganun pa man, naniniwala ako na walang sinumang preacher na hindi nagkakamali. Still, we are accountable sa mga sinasabi at ginagawa natin sa ating Diyos. Ngayon, balik tayo sa topic ko. Si Pastor Ed Lapis ba ay nagtuturo ng Marcionism? Tingnan muna natin yung turo ni Marcion. Una, magkaiba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament dahil masama ang God ng Old Testament. Pangalawa, hindi fully man si Kristo Jesus. Ang turo naman ni Pastor Ed, si Yahweh ay iba kay El Elyon. Pangalawa, naniniwala si Pastor Ed na si Jesus ay nagkatawan tao, namatay at nabuhay. Kaya for me, hindi pure Marcionism ang turo ni Pastor Ed based sa definition kung titingnan natin. Siguro, pwede maglagay ng ibang term or branding, pero in context of teaching, ay may pinagkaiba sila. Take note ha, hindi ko pinagtatanggol si Pastor Ed. Inaanalisa ko lang yung topic na ito at dun ako nakabase. Even hindi Marcionism ang teaching ni Pastor Ed, ay still heresy pa rin ang katuruan niya. Sobrang mali ito sa theological view ng Bible. Ayan na, sinabi ko na po mali po siya. Huwag na po kayo magalit sa akin ha. Ang tanging nating magagawa is to correct him, mag-send tayo ng message for awareness sa maling turo. Agree ba ako sa tinuturo niya? Siyempre hindi. Malinaw na sinasabi na magmula sa Genesis hanggang Revelation ay consistent na may isang Diyos na may tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Spirit. The second person of Trinity, who is Jesus Christ, ay bumaba at nakasama ng mga apostoles, kumain, uminom at napagod, katunayan na siya ay naging tao. Jesus Christ was persecuted hanggang sa mamatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Umakit sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bilang Kristiyano, my prayer and desire ay mapabuti si Pastor Ed Lapis. Nawa, mag-aral pa siya ng mabuti at mag-repent sa mali niyang katuruan. Mag-repent sa social media, mag-repent sa congregation, at mag-undergo sa church discipline dahil hindi biro ang heretic view na tinuturo niya. I hope magamit ang video na ito kapag dumating in the future ang mga ganitong katuruan para alam natin kung paano ito
maitatama. Sa huli, ang magagawa lang natin ay, number 1, study theology. Read your Bible. Pray for wisdom and understanding to know His Word. Pangalawa, study with our fellow Christian believers. Pwede ito sa pastor o sa ating leader or sa congregation nyo. Mga mature Christians can guide us to know the Word deeply. Ang pangatlo, study the early fathers' teaching since ilang taon na ang lumipas bago maipasa ang Christianity sa atin ngayon. For sure, marami na tong dumaan na katakot-takot na heresy from the time pa lang ng mga apostles up to now. Kaya for sure, may mga nag-defend na ito sa mga council noon. Maging mapanuri at salain ang lahat ng mga nakikita, naririnig, at nababasa. Shalom. Ako'y may mensahe di base sa aking opinyon. Hindi ito saklaw ng kwentong kalye o ng tradisyon. Sinilan ng birhen at namatay siya sa krus. Huwag magulat muling nabuhay, pangalan niya ay Jesus. Sukdulan ng kabanalan, taglay niya ang kapurihan. Lahat ng mga hinirang, tinubos at binayaran. Sa pinakamalalang sakit, tawag dito ay kasalanan. Upang mamuhay ng may pag-ibig at kabanalan.